Dito naman po sa argumento na yung naging basihan sa pag-surrender daw po sa dating Pangulo ay yung una, sinasabi nila, ito yung nakikita natin at naririnig na sa mga balita ngayon dahil sa pakikipag-ugnayan sa Interpol. Pangalawa, may nabanggit po kanina si Yusek T, yung RA 9851, nakatumbas daw po ng Rome Statute. Nakalagay daw po dyan na may option ng Pilipinas na i-prosecute ang isang akusado o kaya ipaubaya po yan sa ibang korte. Kaya daw, ang naging desisyon nila is ipaubaya na nga daw po ito sa ICC. Ano pong tugon nyo doon? That has always been the contention, Chacha. Are we saying that our courts are not functioning? Why would you let a sovereign jurisdiction step in and get custody of a former president who has served well, tapos doon mo pabibistahan? Bukas naman ang lahat ng ating piskalya. Bukas lahat ng ating korte, accessible nga yan all the way hanggang Supreme Court. So nasaan ang jurisdiction ng ICC? ICC will only step in if there is a failure by the signatory state, when we were still a signatory or party to that Rome Statute, na meron tayong inability to prosecute and execute, implement, and enforce the law of the land. Are we saying na hindi natin kaya ang mag-imbestiga? Nandiyan ang CIDG, who is very active lately. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang Ombudsman. If we're talking about investigation, for purposes of prosecution. At nandiyan naman ang MTC, RTC, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, nandiyan ang Sandigan Bayan, nandiyan ang Supreme Court. So what are we suggesting here? Bakit kinakailangan ng foreign jurisdiction to intervene and step on the sovereignty of our judicial process? Meron na rin daw pong mga posible na maisampang kaso dito sa bansa laban po sa dating Pangulo na may kaugnayan pa rin po sa kanyang naging kampanya sa war on drugs noon. Pero ongoing pa rin daw po ngayon yung mga pag-uusap doon sa mga naging biktima. But a few months from now, posible nga daw pong maisampa na rin ito dito sa Pilipinas ayon sa DOJ. If there is any existing ongoing investigation, then it's all the more prudent and legally correct na hinantay nilang matapos yung ongoing investigation. Kasi kung meron naman palang investigation, di walang jurisdiction lalo ang ICC. You get my point, Cha? Yes po. So, Attorney Vic, tama po ba? Nag-iimbestiga ka at merong naka-threat na makakasuhan ka, ibig sabihin, our investigation body are functioning and the courts are open and functioning and are able to execute and implement our justice system. Bakit mo ibibigay sa isang foreign jurisdiction? So, parang sa madaling salita, Attorney Vic, tama po ba ang pagkakaintindi ko? Parang sinadya na talagang paunahin muna yung ICC bago po maisampay mga kaso dito. Kung pwede naman palang dito dininig yung mga kasong ito? Ganun talaga ang lumalabas, that he was conveniently handed to a foreign jurisdiction, notwithstanding again our firm belief, me as a lawyer, that the courts are open. Bukas ang korte, bukas ang ating mga piskalya. And to stress my point, bakit tayo patuloy nagkakaroon ng vetting process ng mga aplikante para ma-appoint sa MTC, RTC, Court of Appeals? Ibig sabihin bukas ang korte. Gumagana ang korte. Bakit tayo nag-a-appoint ng mga prosecutor? Ibig sabihin bukas ang Office of the Prosecutor. Walang puwang ang international jurisdiction sa atin.